Likod ng Panginoon, tawagin natin, walang iba, Pastor Michael Rodriguez. Good morning. Morning. Praise God. Thank you, Lord. Good morning sa mga onliners. Tuloy-tuloy lang po tayo sa gawain ni Lord. Okay, ng Panginoon. Tayo po ay sama-sama ngayon na magbulay ng salita ng Panginoon. Imagine po daw natin, binigyan daw po tayo ng pinaka-gamot. We have the greatest medicine, a cure that can save every dying person. Imagine, nagkaroon ka gamot na yon para sa mga malapit na mamatay. Pero ang ginawa mo, but instead of sharing it, still lock it away inside your cabinet. Would that be love? Pag-ibig kaya yung gano'n, yung ayaw mo i-share yung nakakabuhay? Of course not. Of course not. That's not love. Mga Englishera. Now think about the gospel. You have received the greatest message ever given. The good news of Jesus Christ. Na nagdadala ng kapatawaran o forgiveness, pag-asa o hope, ng peace, purpose, and eternal life. Amen. Yet many Christians remain silent. Bakit kaya? Not because they do not love Jesus, but because they simply do not know how to begin. Many believers ask, Pastor, paano po ba talaga share ng gospel? Hindi naman ako preacher, kagaya niyo po. Mahihain po ako, nahihiya ako. Baka ma-reject ako. The wonderful news is this. Jesus never commanded every believer to become a famous evangelist or preacher. Kaya nila Billy Graham, mga pastors na kilala sa buong mundo. Hindi naman yan ang command ng Panginoon. But He did command every believer, basta naging believer ka, kahit sino ka pa, kahit ano pang nakaraan mo, basta na-encounter mo si Jesus Christ at natanggap mo ang greatest good news ng ating Panginoon sa Kristo. Kinocommand ka niya na maging witness ka, maging saksi ka ni Kristo Jesus. Talagang ibahagi mo Jesus Christ. Harvesting soul is not about having all the answers. It is about faithfully pointing people to Jesus wherever God has placed us. Kahit saan tayo dalhin na lugar. Kahit sa lugar na ayaw natin, pero gusto ni Lord. So in 2026, people are more digitally connected. Actually, may cellphones. Lahat tayo connected digitally. Lahat tayo may Facebook, may Instagram, may TikTok, account, may YouTube. So connected tayo. People are more digitally connected than ever before. Naalala ko yung presidente natin. So panahon ng pandemic, sabi ni Rodrigo Duterte, sa loob lang kayo ng bahay. Kayo mga Gen Z, kayo mga millennials. Alam ko naman, kayo, mahilig kayo, dudot lang kayo ng dudot sa cellphone nyo, sa gadget nyo. Bumili maraming cellphone, huwag lang kayo lumabas ng bahay kasi lockdown nga. Conversation ngayon halos nandyan na sa digital. Pero, yet many are lonelier than ever before. Maraming mga malulungkot. People scroll endlessly every day. Bilangin mo, ilang beses kang gano'n na gano'n sa cellphone mo sa buong araw. Yet many are still searching for truth, hope, and purpose. Today we will discover that God has already placed each of us in a mission field. Our responsibility is simply to become intentional harvesters. Kailangan kahit tayo hindi mahilig sa gadget, kailangan natin mag-adapt para mag-harvest natin ang henerasyon ngayon. So Matthew chapter 5 verse 13-16, Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted, it is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Verse 14, Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Verse 15, Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Yeah. So verse 16, Let your light so shine before the men,
that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. The harvest is ready. Handa na po yung harvest. Winning souls in a changing world 2026. So, message 5 na po tayo sa ating series, part 1. Practical soul harvesting in 2026. How to evangelize effectively in today's world. Yan po yung pinaka-big idea natin bubulayin. Lahat tayong mga mananampalataya can participate in God's harvest by intentionally living, loving, praying, and sharing Christ wherever God has placed them. Saan man tayong lugar, gusto man natin yung lugar o hindi. Message 4 ng last Sunday, the harvesters must go. The harvest is plentiful, the laborers are few. Nakita natin, napaka-plenty ng harvest, napakaraming i-harvest. Pero po, tayong mga laborers, napaka-kunti. Kaya kailangan po yung praying without ceasing talaga. Prayer must always lead to participation. Kailangan maging prayer warriors tayo kasi para makita natin na tayo po ay tinatawag na maging laborers o harvesters ng Panginoon. Today, we begin answering one practical question. Pastor, paano ba talaga mag-harvest ng souls sa panahon natin ngayon? Ang methods ng Panginoon na pwedeng mag-iba-iba yan at mag-adapt sa nagbabago-bagong henerasyon. But His principles, yung principle ng Panginoon never change. Hindi pa yung nagbabago. So let's discover 3 points to. 3 practical ways every believer can become an effective witness for Christ. Are you ready? Number 1. Yan, ito yung number 1. Relational evangelism. Kaya nga, din ang ating Christianity, hindi religion. Kahit mayroon kang lahat ng religion, pero wala kang relasyon sa Diyos. Hindi mo naintindihan yung importansya na may relasyon ka sa Diyos. Dapat magramdaman mo na anak ka na ng Diyos, na pinatawad ka na ng Diyos. Walang kabuluhan. Lahat ng relihiyon, meron ka man. Pero wala kang relationship kay Jesus. So, relational ang evangelism. If you want to be effective harvesters of Jesus Christ to win souls, to harvest souls, kailangan po marunong kang makipag-relasyon sa tao. People trust relationship before message. Pag hindi mo kilala ang tao, agad-agad preach yan, share ng gospel, pakikinggan niya siguro, pero pagkatalikod, hindi na kayo magkausap, baliwala yun. Kasi wala naman kayo relasyon. Hindi naman kayo naging magkaibigan. Wala naman kayo pinagsamahan. Proverbs 17:17 ERV. A friend loves you all the time. But a brother was born to help in times of trouble. Kaya si Papa, against daw siya dun sa nagsasabing magkaibigan. Tapos, sasabihin, higit pa daw sila sa magkapatid o para sila magkapatid. Hindi po, kaibigan ay kaibigan. Magkapatid ay magkapatid. Blood is thicker than water. So, pagkadugo, kadugo, kapatid ba? Pero ang sinasabi ng Bible kasi dyan, ang kaibigan, ang advantage ng kaibigan, mahal ka yan every time, kahit mali ka, kakampihan ka na kaibigan yan. Pero ang kapatid, hindi. Diba? Minsan magkaaway pa kayo ng kapatid mo. Pero, kapag nasa trouble ka na, may umapi sa'yo, kakampi mo kapatid mo. Pero, focus tayo sa friend. Kasi, ang pag-harvest mo, pag hindi mo siya kamag-anak, hindi sa kapatid, kailangan maging friend mo siya. Kasi pag naging friend mo siya, nakuha mo yung tiwala niyan, mamahalin ka niyan all the time. Kahit nga mali ka na, kukonsintihin ka na, may tropa mo, barkada mo, di ba? Kasi kaibigan mo na, may relasyon na kayo di ba? So Jesus invested time in people. Mark 3:14. Ganun ang ginawa ng Panginoon Kaya kung gusto mo maging effective na harvesters, laborers sa Panginoon, gayahin mo ang Panginoon. Nag-i-invest talaga siya ng time. Kaya kayo naging magkaibigan, nag-invest kayo ng time sa isa't isa na, friend, may problema ako, friend, mag-ball naman tayo, friend, diba? Masaya kayo, lagi kayo magkasama, pares kayo ng hobbies. Friend, laro naman tayo, friend, jogging naman tayo, friend. At ito pa ang pinakamalupit sa Panginoon sa Kristo. Kaya sabi ng mga pariseo, masyado mga dogmatic, ba't ganun ang Panginoon? Kumakain kasama ng mga makasalanan. He ate with sinners. Kahit sa makasalanan, nakikisalo. Para bang, mga ano to mga haragan to mga patotot to, sa panahon natin, mga prostitute. Nakikisalo ang Panginoon doon. He ate with sinners, Matthew 9:10-13, kahit sa Luke, meron yan sa Mark. And he listened to their stories. Talagang nakikinig. John 4, chapter 4, verse 7-26, Luke 24.
Basahin niyo yan, walain niya. Nakikinig talaga ang Panginoon sa Kristo. Hindi siya panay siya ang salita ng salita. Pinakikinggan niya ang mga kwento, ang mga hinaing nitong mga iniimbisa niya na time. Iniimbisa niya para magkaroon ng tiwala sa kanya, ng relasyon sa kanya. Di ba? Nakikinig siya sa stories. Minsan kasi tayo, di ba? Nakipagkaibigan ka pero ikaw yung gusto mong lagi nagsasalita. Pag isa, may gusto magsalita, hindi mo pinakikinggan. Hindi ganun ang strategy. Dapat maging good listener din tayo. Ganun ang Panginoon. And he cared about their lives. Yan ang pinakamaganda rin. Diba? Talagang may pakialam si Jesus sa mga buhay nila. Hindi masyadong nakatingin si Lord talaga sa buhay niya eh. Tinitingnan niya yung pakialam niya yung buhay ng mga iniimbisa niya ng time at gusto niya magka-relasyon na pakikipagkaibigan. Talaga kung ano yung problema, pinakikinggan niya, tapos tinutulungan niya. So he cared about their lives. Matthew 9:36, Matthew 6:34, John 11:33-36. Pakikita mo talagang caring friend ang ating Panginoon. And he built relationships before speaking many words of truth. Luke 19:1-10, yung kay Zacchaeus, di ba? People are often willing to hear the gospel from someone who genuinely loves them. Ganon ang mga tao. Pakikinggan ka niyan kapag naramdaman na nila yung caring mo sa kanila. Truth without love usually creates resistance. Kahit magturo ka daw po sa tao ng katotohanan pero maramdaman niya wala ka namang pag-ibig, nagre-resist lang. Bali wala yung truth na yun. Love opens the door for truth. Kaya dapat natin gawin, build genuine friendships. Totoo na pakikipagkaibigan. Listen more than you speak. Listen. Ganun sa Panginoon. Be present during difficult seasons. Pag nasa difficult season na kaproblema yung friend mo, may relationship na, lalong ang pinaka-effective dyan, maging present ka. Malungkot siya, nandun ka dapat. Diba? And earn trust before expecting influence. Earn mo yung tiwala. Kasi pag nakuha mo tiwala, ma-influensyan mo na yan na maging Kristiyano rin. Ang dapat tandaan, people don't care how much you know. Wala daw pakialam ng mga tao kahit gaano ka katalino, maraming alam. Until they know how much you care. Nagkakaroon lang silang pakialam sa maraming alam na katotohanan. Kapag nalaman nila kung gaano mo sila rin pinagmamalasakitan kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Number 2, digital evangelism. Use technology as a mission field. Ngayon, lahat ng church, tingnan nyo mga established na church, mayroong Facebook page, mayroong Instagram, may TikTok, may kung ano-ano pa, may YouTube. Hindi pwedeng magpahuli ka. Hindi pwedeng hindi ka magpakilala na Kristiyano ka, na may simbahan ka sa digital world. Okay? Ayusin natin yung ating social medias, yung ating YouTube. Mag-post tayo anything, everything about the ministry na nakaka-encourage sa mga tao. You know, pati yung testimony natin, i-share natin yan, i-vlog natin kung kaya natin mag-vlog. Psalms 96:3, declare His glory among the nations and His awesome deeds among all the peoples. So, i-declare daw natin. Ngayon, napakadaling i-declare all the nations sa buong mundo ang glory ng Panginoon, ang katotohanan ng pag-ibig ng Panginoon. Kasi nga, pag connect mo sa Facebook mo, nag-post ka publicly, sa YouTube mo, potential na buong mundo, kahit nasa Amerika, kahit sa sulok ng lupalop mundo, pwedeng makita ang post mo. The message never changes. Ang good news ng Panginoon Jesucristo, hindi yan nagbabago, pero the methods may. Pamamaraan ngayon nagbago. Kaya sabi ko nga, una akong nag-aral ng Bible School, hindi physical, hindi nung kalaki sa Panikainos Bible College na physical na pag-aaral ng theology. Nag-aaral muna ako online, Texas, USA. So, yun yung mission nila na magturo ng Bible sa online. Pero yung teacher ko, Amerikano, taga-Texas. English, kaya inayos ko English ko. Nakakausap ko siya. Tapos, mga exam ko, hanggang naka-graduate ako. Online lang kami. All preached in synagogues and marketplaces. Today, many gospel conversations begin online. Meron dito mga umattend sa online, nag-chat kay Shane, nag-chat sa akin. Potential na doon din tayo maka-invite. Facebook page natin, may mga nag-chat dyan. So,
Social media can spread lies. Nag-i-spread na kasinungalingan din ang social medias. Mga fake news. Pero tandaan natin, but it can also spread the gospel. Mag-share tayo, mag-post tayo ng mag-post ng katotohanan. Ng Word of God, ng gospel, ng patotok natin kay Kristo. God can use technology to reach hearts across cities, nations, and generations. Important reminder, digital ministry should always become a bridge. Always become a bridge yan to life. Di ba? Para makaabot tayo sa mas malawak na lugar. Pero hindi siya replacement. Huwag natin isipin na replacement na siya o kapalit for biblical discipleship and genuine Christian fellowship. Kaya ano dapat gawin? So, share Bible verses sa iyong mga Facebook, Instagram, TikTok, at YouTube, at kung ano pang mga platform mo. Share your testimony mo dyan, post gospel reflections, encourage people privately, chat-chat, kung may ka sa chat-chat, yan, encourage ko sila. Offer prayer through messages. Go digital, go relational, go and make disciples. Last, number 3, lifestyle witness. Para maging effective na harvester ngayong taon, kailangan yung lifestyle mo rin. Kasi kung yung number 1, meron ka ng relational evangelism, naging palakaibigan ka na, na-build mo na yung relationship. Yung number 2, meron ka ng digital evangelism, lagi mo silang nako-connect, nako-contact sa iyong Facebook, Messenger. Dapat may lifestyle witness ka. Ito yung pangatlo, na pinaka-importante ngayon. Last but not the least to. People watch before they listen. Tandaan natin, nanonood sila sa mga buhay natin. Matthew 5:16, yung ating text nga, di ba? In the same way, let your light shine before people in such a way that they will see your good actions and glorify your Father in heaven. Huwag mong itago. Let your light shine. Our character either strengthens or weakens our witness. Yung character daw natin na pinapakita sa mga tao, pwede po siya magpahina o magpalakas sa ating pag-witness o pag-testify o pag-share about the good news of Jesus Christ. Kung okay ang ating character, kamukha na ni Jesus Christ, mature na tayo, nagpapalakas yan ng pag-witness natin sa Panginoon. Number 1, how we react. Tinitingnan ng mga tao how we react. Madalas dito tayo mahina. Di ba? Kapag nakakagalit, lalo na pag nanonood tayo ngayon ng mga hearing sa Senado, merong mga halatang nagsisinungaling. Nagre-react tayo, nakakainis talaga, pangit talaga niyan, ang laki ng ilong, di ba? React natin parang may judgment agad. How we react? Do we respond with patience, self-control, and grace, or with anger, and pride, and revenge? Hindi mahirap maging Christian, tandaan natin. Lalo na lagi tayo napupuspos ng presensya niya. Mahirap maging Christian pag nagkukulang na tayo ng kapuspusan ng banal na spirito. Mahirap talaga. Kaya pag nag-react tayo, mabilis tayo magalit, di ba? Mag-isip na maghiganti. Yan. How we forgive. Pag may nakakasala sa atin, tinitingnan yan ng mga tao. Kung mapagpatawad tayo. Do we choose forgiveness as Christ forgave us? Or do we hold on to bitterness? James 1:19-20, how we react. Let every man be swift to hear. Kailangan daw mabilis tayong makinig, pero mabagal dapat sa pagsasalita. Slow to wrath, mabagal sa magalit dapat tayo. Number 2, how we forgive. Ephesians 4:31-32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Number 3, how we work. Tinitingnan mga tao paano tayo magtrabaho. Do we work with honesty? Diyan sa pagtatrabaho, magaling ako dyan. Kaya kahit bago ako sa trabaho, ang bilis ko mag-promote. At pagkatiwalaan ng may-ari ng kumpanya, ng manager, kaya nagsiselo sa akin ng matatagal na nakatrabaho ko. Ako yung pinagtitiwalaan ng pera, malaki. Kasi nakita nila, Christian, honest, di ba? Hindi kagaya nung kahit matatagal na, mga believer, mga manloloko, di ba? Mga mandaraya, mga mahiling mangupit. Yan. So, tinitingnan kasi yan. Do we work honesty, excellence, diligence, and integrity? Serving as if we working for the Lord? Sabi nga, Colossians 3:23, ano mang trabaho natin?
Whatever you do it heartily, buong puso as to the Lord and to men. And number 4, tinitingnan kung paano tayo magsalita. Do our words encourage? Ang mga salita ba natin nakaka-encourage, nakaka-build up, nagsasalita ng truth with grace? Or do they tear others down through gossip, harshness, or dishonesty? Ephesians 4:29, let no corrupt word proceed out of your mouth. Kaya pag nakasalita tayo ng mura, ng mga sumpak-sumpak na yan, ng mga pangit na salita, corrupt words, luhod tayo agad sa Panginoon. Ayaw ni Lord yan. Nag-grip agad ng Holy Spirit na. Diba? Kasi malinaw yung command ng Panginoon. Ayaw niya ng mga corrupt words na namarinig sa mga anak niya. But what is good for necessary edification? Dapat yung mga salita lang na nakakapagpalakas sa mga nakakarinig. And number 5, how we treat difficult people. Ito yung mahirap. Paano mo itrato yung mga difficult, mahirap pakisamahan, yung mga sakit sa ulo na tao. Do we show Christ-like love, humility, patience, kindness, even toward those who oppose, criticize, or mistreat? Luke 6:27-28. Love your enemies. Ito ang pinakamahirap eh. Enemies ka eh, mamahalin mo. Sinisiraan ka nga lagi. Balang ka kang pabagsakin eh. Diba? Enemy yun eh. Tapos mamahalin mo. Yun ang pinakamahirap. Pero hindi ito magiging mahirap kung lagi kang sasamba sa Panginoon, mananalangin. Magkakaroon ka ng Holy Spirit na may bunga ng love, peace, joy, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Kakayanin mong mahalin ang enemy mo. Imbis na isipin mong gantihan, ipapanalangin mo na siya na makilala si Jesus. Do good to those who hate you. At yung gumagasa mo sa mga gantihan mo daw ng mabuti. Bless those who curse you. Yung nagmumura sa'yo, sabihin mo, God bless you. Huwag mong murahin. And pray for those who spitefully use you. Kung ginagamit, sinisiraan ka, panalangin mo daw po yan. So our daily lives should make the gospel believable. Nakuha natin? Let's pray. Panalangin natin sa Panginoon. Idalangin ang iyong buhay ay maging maliwanag na ilaw na pagtuturo sa iba patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Empower niyo po ang bawat isa, maging Lord, yung mga Generation X, yung mga seniors namin, Lord, na malinaw pa ang mata, naway hindi nila kabuhian ang paggamit ng mga technology gadgets na may disiplina. Magamit sa iyong kaluwalhatian. Higit sa lahat, yung natutunan namin, Lord, lifestyle witness ang aming mga buhay, Lord, na pinanonood ng mga tao, ang believers especially, ay maging maayos kung paano kami, maging kamukha mo, Panginoon, kung paano kami mag-react sa bawat bagay, paano kami magpatawad, kagaya mo, paano kami magtrabaho na may honesty, integrity, paano kami magsalita, at paano namin itrato yung mga mahirap pakisamahan. Thank you so much, Lord, Holy Spirit. Inaalaw namin ang ministry mo sa bawat isa sa amin na patuloy kami bigyan ng empowerment, maisagawa aming natutunan upang maging mga effective na laborers o harvesters. Puspusin niyo po kami ang ministry mo makita sa amin with wisdom, knowledge, counsel, understanding, fortitude, piety, and fear of the Lord God. Power and the love and self-discipline, 2 Timothy 1:7, and Galatians 5:22-23, ang bunga mo, Banal na Espiritu, ay patuloy makita sa amin na may pag-ibig, love, na may peace, joy, patience, kindness, o kabutihan, goodness, faithfulness, and self-control, Panginoon. Thank you so much. All this we ask in the mighty name of Jesus Christ. Lahat po magsabi na, Amen! Amen!